Ang kontrata ay employment contract or direct contract. So itong mga numbers na babanggitin ko ay aking pagmamay-ari at mula ito sa aking payslip, mga kababayan, ano? Ang sahod ko or updated salary ngayong quarter ng 2026 ay nagkakahalaga ng 7,500 PLN or sa peso ay 127 peso. So napakalaki niyan at siyempre marami ring obligasyon. Mag-manage kayo ng tao at mag-manage kayo ng department. So yan yung aking trabaho kaya medyo malaki. At meron akong 26 days na pre-holiday sa loob ng isang taon. So bayad din yung mga sick leave ko. Pero yung tax ay mabigat na nagkakahalaga ng 42,378 pesos. Sa zloty or sa PLN ay nagkakahalaga ng 2,500 mga kababayan. At ang nakapaloob sa tax na yan ay merong health insurance, multi-sport, food and beverage. Siyempre kumakain ako sa hotel. At yung pagpapalaban ng mga uniform kasama rin. Yung train ticket ko ay kasama rin dyan sa tax na binabawas kada buwan. Yung pension, kung dito ako mananatili sa Poland ng pangmatagalan or hanggang sa aking pagtanda or hanggang sa aking retirement, ano? So may makukuha akong pension, kumbaga. Dahil nga naka-employment contract si Kabayang Adrian, ay nagkakaroon tayo ng pension. Then, yung neto, syempre after tax, yung neto, yung malinis, in hand or on hand na nakukuha ni Kabayang Adrian ay nagkakahalaga ng 84,756. But dito sa German company or sa bago kong company dito sa Poland ay meron kaming bonus quarterly. So 4 na beses sa loob ng isang taon ako nakakatanggap ng bonus. Yung pinakang mababa ay 1,700. So additional yon quarterly, nagkakahalaga yon ng 28,818. Yan yung pinakamababa kasi merong lower bracket, middle at saka higher. Kapag mataas yung nakuha naming points, so nagkakahalaga yan ng nasa 30,000 or 32,000 sa peso, mga kababayan. Kaya ang nagiging kabuuan ng aking salary every quarterly ay nagkakahalaga ng 113,000 pesos or 125,000 pesos. Depende sa performance, depende sa ratings ng aming mga guests sa iba't ibang bansa dito sa Europe. Hindi lang dito sa Europe, sa Asia rin, na nagbibigay ng magandang recommendation dito sa hotel kung saan ako nagtatrabaho, mga kababayan. At yung bonus na yan ay napaka gandang motivation para sa akin, mga kababayan. Kaya talagang hardworking si Kabayang Adrian every month para reach ko yung target kasi malaking bagay yung bonus.
So, ang kagandahan din dito sa company na aking pinagtatrabahuhan ay meron kaming mga libreng seminar kung saan-saan bansa dito sa Central Europe. Libre yung ticket, libre yung accommodation, libre yung pagkain. At ipapakita ko sa inyo yan. So, pinapakita ko na utay-utay sa ibang videos ko. Pero yung training ko next month, ipapakita ko sa mga susunod kong video. Kaya dapat nakasubaybay kayo dito sa aking YouTube channel, mga kababayan. So, kung may mga katanungan kayo about the bracket ng salary ng maids or ng housekeeping or ng room attendant, ay pwede nyong ibigay or magbigay comment kayo dito sa video na to at gagawa natin ng video, mga kababayan. So, inuulit ko itong mga numbers na binigay ko sa inyo ay aking pagmamayari at base ito sa aking payslip. So, hindi nyo pwedeng ikumpara sa mga employer na meron kayo, sa sahod na meron kayo. Kasi ang company ko ay German at magkaiba or maganda yung binibigay na mga benefits ng German company. Kaya yung mga HRM, yung mga hotel management sa Pilipinas na nakapagtapos, especially yung hindi naman ganun ka kilalang school. So, galing din ako sa hindi kilalang school. Pero napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko makipagsabayan dun sa mga graduate ng Lasal, graduate ng matataas na school or mga quality yung school nila, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, kung nasa Pilipinas pa kayo, maraming hindi magtitiwala sa kakayahan nyo. Maraming hindi maniniwala sa kakayahan ninyo kasi nga ang standard nating mga Pilipino ay mataas. Ano? Masyadong mataas, perfectionist, at masyado tayong nagmamadali, ano? At kabilang ako dyan sa ganyang kultura. Ako bilang isang hotel management or hotel graduate ay binago ko yung pananaw ko pagdating ko dito sa Poland. Kinakailangan kong igalang or irespeto ang standard nila dito. Although ginagamit ko yung pinag-aralan ko sa Pilipinas in terms of skills at hindi ko makakalimutan yung mga natutunan ko sa Pilipinas in terms of skills at kung paano mag-manage. Yan yung isang hindi ko makakalimutan hanggang sa ngayon. Yung mga natutunan ko sa school, yung mga naging balakid ko nung mga nag-aaral pa lang ako, kung paano nagsakripisyo ang aking tatay, kung paano ko itinaguyod yung sarili ko para makagraduate ng hotel management or hospitality management, mga kababayan. Ang pag-unlad dito sa Poland ay nakadepende sa iyo, ano, or nakadepende sa pagmamanage mo ng sahod mo. Kasi kung maluho ka, mahilig kang bumili ng mga bagay na hindi naman kinakailangan, ay kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo ay ubos at ubos pa rin yan. So base yan sa na-experience ko at na-experience ko for the past few years or sa loob ng 6 na taon na pakikipagsapalaran dito sa Poland, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kahit na malaki yung sahod ko, kung bili naman ako ng bili ng kung ano-ano, at padala ako ng padala
sa pamilya ko sa Pilipinas ay wala at wala pa rin akong maiipon. So kaya nitong mga nakaraang buwan or mga nakaraang taon ay inisip ko rin yung sarili ko na nakakapagod din, di ba? Yung sequence ng pagtatrabaho, yung sequence ng paulit-ulit na paghingi ng pamilya, pagbili ng kung ano-ano ay parang panandaliang kasiyahan lang. Kaya yung motivation ko ay makapag-ipon ng malaki, mabigyan ng siguradong kasiyahan yung aking sarili, hindi panandalian lamang. So isang magandang ideas nyo rin yan at kaalaman for the future. So sabi ko nga, 27 years old akong nakipagsapalaran dito sa Poland at hindi ko naman akalain na magiging maayos din yung posisyon ko sa pagtatrabaho. At marami ring nang hamak nung mga panahong nasa Pilipinas ako at hindi sila nagtiwala sa kakayahan ko, sa pamilya ko, sa mga naging kaibigan ko sa school na tila ba parang wala akong mararating sa buhay kasi yung datingan ko talaga nung mga panahon na yon ay easy go lucky lang. Kung ano lang yung meron ako, kung ano lang yung kaya kong ibigay para sa sarili ko, ay doon lang ako nagbibigay atensyon. Then, sa pagluwas ko sa Maynila, ay nakipagsapalaran ako doon at napagtanto ko na talagang hindi ako uunlad sa pagiging isang cleaner lamang sa Shangri-La or pagiging isang seller lamang sa store or sa pagiging isang sales agent sa real estate. Na-experience ko yan mga kababayan ng mga panahong nasa Maynila pa lamang ako. And maraming hindi naniniwala na makakarating ako dito sa Poland or sa Europe at makakamit ko yung maayos na posisyon dito sa Poland, although hindi pa naman ganun kataas yung posisyon sa trabaho, pero at least meron na akong napatunayan. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong kwento ng buhay dito sa abroad, especially dito sa Poland, ay nandito ang aking YouTube channel para ibahagi sa inyo yung kwento ng buhay ko dito sa Poland, yung personal na experience ko dito sa Poland simula nung dumating ako dito, sa pagpapakita ng surrounding dito sa Poland ay mapapanood nyo dito sa videos ko mga kababayan. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong video, paki-like mo naman, paki-share, magbigay ka ng komento at para ganahan akong mag-upload pa ng mga videos dito sa aking YouTube. By the way, ako si Adrian at ito yung kwento ng buhay ko dito sa Poland sa loob ng 6 na taon. And God bless mga kababayan.